Akala ko po din na po yung pagpunta ko po yung pala tuloy-tuloy pa rin po pa yung suporta yung ginagawa. Marami-rami pong salamat po sa mga tulong na pinagkakalog niyo po sa amin. Thank you po. Hanggang sa muli po. Bye-bye. Yun. Hello Pilipinas, kung mahal ako po ang inyong celebrity pambansang nanay Queen Manilyn. And for today's vlog guys, samahan nyo akong bisitahin yung isa sa mga nanay na natulungan ng aming programang Cayetano in Action with Boy Abunda. Tara, kamustahin natin si nanay. So, hahanapin natin ang maswerteng ina. Mabibigyan natin ng flowers at bigas. Ayan na, kita na natin si ate. Pero sa Ayan. Nakakatuwa kasi yung pinuntahan namin dito lang sa Antipolo. So ito yan. So from there saan ako nagtitinda. Tapos ito yung angulo niya. Wait lang. Pasukan natin. So ayan kung saan ako nagtitinda. Ito yun. Dito yung ating bibisitahing nanay para bigyan ng bigas and flowers na padalaan nila ng programa. So dito at may pakain pansit. Ayan si Ate Glo, taga-Antipolo. So si Ma'am Rona may pakain. Ayan, papakilala ko lang po kayo tapos kumustahan lang tayo, kwentuhan lang. Andiyan sa mga okay. Hindi ka na ano sa tunog mo. Okay lang yan. Yung isa, ito lang ang patayin kong malapit. Ayun yun. Umuugong. Makananganga ko. saan yan? Hangin. Sa anong hangin yan? Bedsheet. Isang kaya naman. Baso pa. I-video nyo na lang po si Mars. BTS nyo si Mom. I-video nyo po. Ayan. Okay. Kaya pagkaraan mo na paano? Okay. 5, 4, 3, 2. Hello mga ka-CIA! Ako po ang inyong Maritim Queen Manilyn at nandito po tayo ngayon sa Antipolo sa Barangay San Roque para kumustahin si Ate Glo. Ayan. Ate Glo, kamusta naman po kayo? Okay naman po. Si Ate Glo po ay lumapit po sa ating programa. Ano po yung problemang idinulog nyo sa programa natin? Bali po yung dinulog ko po sa programa is about po dun sa kumari ko. Ano po ang problema? Tulungan ko po siya at the same time bigla na lang po siyang umalis dito sa bahay na hindi rin siya nakapagpaalam sa akin. Yun po yung dinulog ko dun. Tinulungan mo tapos bigla na lang siyang umalis. Opo, umalis po siya. Nang walang paalam. Tapos po, nalaman ko po na madalas po kasi ako manood ng So sabi ko sa sarili ko, paano kaya ako magtutulungan dito? So, ano ginawa nyo? Meron po akong kaibigan na sabi ko sa akin na matutulungan ka namin, sabi ko. So ayan po, nilapit po namin. Kasi pagdating ko po dun sa, dun sa Taguig ba yun? Kasi dito po nila ako rito. Nangyari po, nung nakausap ko na po si Kuya Boy, Abunda, bali nangyari po, in-explain ko po sa kanya, about din po dun sa utang po ng kumari ko. Tapos po, hindi nga po nakakabayad sa akin. Kasi pag tustos po sana pambayad dun sa hospital ng anak ko. Ate Glo, magkano ba kalaki yung pinautang mo? Tapos inabot po siya ng 53,000. Ano po ba ito? Cash po ba ito? Ay, hindi naman po. Ano po yan? Meron po mga pagkain, meron din pong mga product po. Kasi mahilig po ako magtitinda po ng mga products. Parang umaangkat siya sa'yo ng paninda. Opo, tinutulungan ko po siya kasi nakakawa po ako sa kanya. Ito po ba ay may anak na rin po, pamilyado? Meron na rin pong anak. Tapos Ate Glo, hindi ko lang mawari na umabot sa ganong kalaking halaga. Diba, pag umangkat siya sa'yo ng paninda,
Dapat i-limit po yun, di ba? Opo. Tapos Kasi lang, nilimit na po. hindi po niya agad na-limit. Hanggang sa hindi ko na po namalayo na gano'n na palang anak. So, sige ka lang, ano lang. Kasi ikaw mo po, alam naman din po ng mari ko, ganyan po kasi ako pagka bibigay po ng mga products sa mga tao. Wala hindi ko na namamalay na gano'n na pala yung babayaran. Hindi ko naman po akalain na aalis siya bigla. Oo. Bali pinatira mo sa bahay mo. Mga gano'ng katagal naman po? Tagal din po. Inabot rin po siya ng mga 4 na buwan. Ano pong naramdaman niyo, Ate Glo, nung bigla na siyang nawala? Actually naman po, sabi ko naman na sa sarili ko, one of these days, makikita naman po. As bilang kaibigan. Kasi actually, hindi lang naman po siyang napapatira ko rito. Meron rin po akong mga kaibigan dito napapatira rito na tapos po ng 6 na buwan. Tanong ko lang, Ate Glo, ano po ba ang kabuhayan niyo? Bakit po yung bahay niyo ay parang naging kanlungan ng mga kaibigan? Ano po ba ang ikinabubuhay niyo po? Kasi, di ba may problema pa po kayo sa anak niyo? Opo. Hindi, masyado talaga akong friendly ho talaga. Kumbaga sa nasanay na po, patunay po ng kumari ko, nasanay na po talaga ako ng talagang puntahan ho talaga ako ng mga friend. Sa bagay, nasa kabilang barangay lang naman ako, Ate Glo. Punta rin ako dito pag Ate Glo. Tanong ko lang, Ate Glo, kumustahin ko anong naging tugon ng programa ko sa problema niyo po? Actually naman po, malaki naman din po suporta yung naibigay po sa amin dito pong Tanay na action po. Miski pa paano nakapag-abot naman po rin ako dun sa hospital. Kamusta po ang anak niyo? Doon pa rin po siya, pero ang kagandahan nga lang po, sinabi naman po dun sa hospital na ito na lang ang utang mo, basta mabayaran mo lang yung utang, hindi ko nang dadagdagan. Basta mabayaran lang yung balance. Tapos kung anak niyo po, nandoon pa rin po ba o nakauwi na? Actually, hindi naman po pumayag yung hospital na ilabas ko po yung anak ko. Sabi ko, magagawa nga po ako ng Montessori. Tapos nagpuntahan nga, nagbarang, hindi naman, actually, nag-usap lang po sa barangay na para pag-usapan po yung about sa balance. Kaso lang po, ayaw po nilang pumayag na mag-stop po yung anak ko sa bahay, sa kanila. Pag nabayaran ko na raw, tsaka ako naman. Tsaka mo lang. Parang hindi mo pa siya mailalabas hanggat hindi pa po kayo nakakapagbayad. Di lalaki ng lalaki yung hindi nga babayaran. po, sabi nga po nila, intact na nga po. Okay. Kasi actually natutulungan naman po rin sila nung anak ko doon kasi marami na rin po mga activities doon. Nakakatulong siya. Nakakatulong naman po nila na pagbibilang po ng mga taong dumarating, in and out. So ngayon, Ate Glo, sa ngayon is kailangan mo pa rin ng tulong. Opo, ang gusto ko lang po sanang mahingi nga po ng tulong is yung mailabas ko nga po yung anak ko doon sa hospital. Gano'n na po katagal? Almost 4 years na rin po siya doon. Tapos gano'n mo lang po kadalas na dalaw? Every Sunday po, nagdadalaw po ko doon. Tapos may message po siya sa akin ng mga toiletries, mga kailangan po niya. Gano'n po kahirap, Ate Glo, para sa isang nanay na yung anak niya hindi mo kasama? Actually, nilalabanan ko na lang po yung sarili ko kasi kailangan ko maging strong. Actually po ma'am, 2 po sila nagkaganyan. Kaso lang yung isa lang po nakalabas na kasi dahil nga lang po may pamilya. Kaya iba ko kasi yung may pamilya miski pa paano. Meron pinag-uugutan. Kumaga may reason ka para kailangan mo talagang mag-survive. Opo. Ito po kasi binata. Tapos ang nangyari po, 6 years na po sila nung girlfriend niya. Nakita po niya yung girlfriend niya na may kasamang ibang lalaki. So doon ho nag-trigger yung niya. Ito ko, ninang niya. Yung kumari ko po, ninang po. Pero bilib ako, Ate Glo, ang tibay mo kasi 2 pala sa anak mo ang ganun pinagdaanan. Actually naman po, bata pa lang po ako nag-asawa. 23 years old lang ako nag-asawa. Then 25 po, nabiyuda na po ako. Doon sa una kong asawa. Then after 10 years po, nag-asawa ulit ako. Kaso nga lang po, sumakbilang bahay. Yun nga naging problema ko. Pero sa akin okay lang po kasi katabihan ako sa sarili ko. Marami naman ako mga ibang mga friend na sumusuporta sa akin na paghugutan ng lakas. Kaya pala naiintindihan ko na bakit ganun ka-friendly si Ate Jo. Kasi kumbaga, yun yung outlet niya rin, doon din siya humugot ng happiness and yung lakas na loob sa mga kaibigan. Tapos Ate Glo, kumustahin ko yung relationship nyo nung kaibigan mo na nagkautang sa'yo. Kamusta po siya? Actually po, kahapon nandito po siya. Bali, nabanggit ko nga rin po na napapasyal po kayo dito. Sabi nga niya po sa akin, buti ka pa, papasyalan ka, Mars. Sabi ko, tapos nga po, nagmini nga siya ng
sorry na yun lang naman ho ako kahit hindi ho siya nakakapagbayad sa akin ng diretso. Ang sa akin lang yung pag nakikipag-communicate ho siya sa importante talaga yun. Sa Makatuwid Ate Glo, hindi pa siya bayad sa utang niya. Hindi po, simula po kasi noong December, January po, na-stop na siya ng pagbabayad. So, pero naging bukas ka pa rin para sa kanya. Ay, opo, hindi naman ako nagpo-close ng at saka malawak naman ho. Ano naman po ang naitulong sa kanya ng programa sa kaibigan niyo? Actually po, natulungan naman po siya ng programa kasi nung pumunta nga po kami doon sa Muson, binigyan po siya ng card. Tapos binigyan po rin po siya ng pera for pang panimula po para makapag-start po siya. Kaso lang po, syempre, naiintindihan ko na naman din po sa kanya kung ba't hindi rin po siya nakakabayad. Is, tugon na rin po sa kahirapan sa buhay dahil marami silang sa pamilya. Tapos makikita ako yung bahay niya, talagang problema pa niya, yung asawa niya, wala pong trabaho. Tapos yun lang po yung pinapupunan niya ng Ang nakakatuwa lang, Ate Glo, ang nakikita ko kasi is, ikaw na nagreklamo, tsaka yung naging problema mo is parehong tinulungan ng programa. Yun yung nakikita ko yun ang maganda sa programa natin, mga ka-CIA, na yung nagreklamo, yung problema na nireklamo is pareho silang tinutugunan, pareho silang tinututukan, at pareho silang binibigyan ng solusyon at tulong. Ate Chu, nabalitaan ko. Ate Glo, nabalitaan ko na hindi lang doon nagtapos ang tulong. So, akala ko po, babayaran niya agad sa akin. Ngayon, magdadalawang taon na. Ate Glo, nagtataka lang ako kasi ang dami nang dumaan sa yung pera. Bakit hindi niyo po inuna yung anak niyo, bayaran ng anak niyo po? Ewan ko nga po. Ewan ko po ba't ganun po yung ano po. Kasi minsan napapagalitan ako ng ate ko, ba't mo inuuna yung sarili mo, mas inuuna mo ibang tao. Nangungutang ka pa para lang sa kanila. Parang ganun. Ewan ko po, parang naging ano ko na. Parang ano ko na lang sa sarili ko na tumulong. Ayan. Ate Glo, maraming salamat ha. Tsaka ko na marami kang mga nanay, kababaihan na na-inspired sa kwento mo. Send ko, kuya. Sa dami ng mga pinagdadaanan, I-send ko. nakukuha niyo. Mukhang I-send masayahin ko. po kayo. Opo, masayahin rin po rin. Kasi siyempre, sabi nga ni Lord, di ba, pilit nyo lang sa kanya yung mga problema, dahil matatapos din naman po yun. Ang ano ko lang po talaga is yung, sana po matulungan po talaga ako. Nandito po yung programa po. Andito lamang po ang programa namin. Andito Siyempre, lamang po ang namimiss ko programa na namin, po. Ate Glo, para patuloy na tumulong at kumustahin po ang kalagayan. Salamat. At dahil po dyan, Ate Glo, dahil ang inyong tahanan ay naging bukas na tahanan para po sa inyong mga kaibigan at nagmalasakit sa iba para magkaroon din ng tahanan, pansamantalang tahanan, meron po kami surprise sa inyo na padala po ng aming programa. Ready na po ba kayo? Salamat po. Ito po yan. Ayan, dahil napakabuti niyo po agad sa kayong dalawa ng ina. At hindi lang po yan nagtatapos. Eto pa, come on, bebe! Aray ko! Ayan, meron kayo. Dito nyo na. Sandal po! Ayan. Meron po kayong bigas. Ayan. So, ayan, Ate Glo, ha? Ay, naku, very masalamat po. Ate Glo, marami na. Check ako, marami ka na naman. Malaking tulong po sa akin. Oo, marami ka na naman patutuloyin. Kaya, ayan, pinadalhan ka na namin ng bigas para may kakainin na rin po. Ay, thank you po. Thank you po sa... Ayan, mensahe po sa ating programa. Nagpapasalamat po ako kina Kuya Boy Abunda, kina Ate Pia po, kina Kuya Alan. Salamat po sa inyong mga tulong po sa amin, sa akin po. Nagpapasalamat po ako. Kala ko po din na po yung pagpunta ko po ron, yung pala tuloy-tuloy pa rin po pa yung suporta yung ginagawa. Marami-rami pong salamat po sa mga tulong na pinagkakalong niyo po sa amin. Thank you po. Hanggang sa muli po. Bye-bye. Yun. Thank you po. Okay po.